Isinalalim sa state of calamity ang Naga City sa Camarines Sur dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Sumabay pa raw ang high tide sa malakas na ulan. Ang epekto ng bagyong Enteng sa Bicol at sa ilang bahagi ng Calabarzon sa pagsaksi ni June Veneracion. Karga sa balikat ng ilang rescuer ang mga residenteng inilikas nila kaninang umaga sa bayan ng Lopez, Quezon. Nang matigil ang ulan, mataas pa rin ang baha sa sitio Siniguelas sa Barangay Gomez. Kaya ayaw pa rin magpakasiguro ng mga opisyal ng barangay. Hindi na kayo magpapa-rescue talaga? Talagang ano na? Hindi na po, ano naman na po. Okay na ito, baka hindi naman ito abutin. Biglang lumakas pa yung ulan. Baka hindi naman abutin. Pero ang pinoproblema ng mga responder mula sa barangay ay kapag biglaan na naman tumaas yung baha, biglaan na naman bumuhos yung ulan, ay sila na naman yung mahihirapan. Mahihirapan silang pumasok at mahihirapan silang mag-rescue. Ang problema po niyan, bagay po saka malalim na, doon naman po kami nahihirapan na at gawa ng rescue na. Catch basin kung may tuturing ang Barangay Gomez, kaya madalas itong bahain kapag malakas ang ulan. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Pitogo at Tagkawayan. Sa bahagi ng Tagkawayan sa Quirino Highway, nabuwal ang mga puno. Isang motoristang may dalang itak ang nagputol ng malalaking sanga para makadaan ang mga sasakyan. Sa bayan ng Alabat, humampas sa tabing dagat ang malalakas na alon at nasira ang ilang bangka. Sa Naga City, Camarines Sur, 16 sa 27 barangay ang nalubog sa baha. Hanggang bewang ang inabot ang tubig sa lugar ni Nedsel. Nagulat nga po kami kasi po ilan baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Apektado ang tirahan at hanap buhay nila Aling Erlinda. Masyadong mabilis kaya akala namin hanggang umaga pa yung ulan. Wala na kaming tatayo. Titinda po ako diyan ng almusal sa umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang ulit sila nakaranas ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas na 3 dekada. Sinabayan pa raw ng high tide ang malakas na ulan. Napakalaki talaga yung volume ng tubig na ibinaba. Around 250 millimeters po na ordinarily, according to our local weather forecaster, ay nangyayari ito o pwedeng mangyari sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Kinumpirma rin ng LDRRMO na 2 ang nasawi dahil sa bagyo. Isang nakuryenteng lalaki at 9 gulang na sanggol na babae. Nakuryente habang nag-aantay sila ng evacuation. Ang nangyari kasi madilim na meron pa rin kuryente at binabaha no, taas na yung tubig. So yung isa naman, bata po ito na ganoon din, binabaha na yung sa kanila. Para ang kwento ng barangay officials, nahulog siya sa kama na hindi na malaya ng mga magulang. Isinailalim na sa state of calamity ang Naga City. Sa bayan ng Milaor, sumuong sa abot dibdib na baha ang ilang residente. Yung kami sa taas na nakalaw-tulog na. Lahat ng gamit may nandun na sa taas. Lubog sa baha pati mga palayan. Sa Labo, Camarines Norte, inanod ang isang bahay dahil sa taas ng tubig sa ilog. Wala namang tao sa loob nito. Baha rin sa ilang kalsada. Binulabog naman ng rumaragas ang baha at malalakas na hangin ng Albay. Mahigit 100 residente na ang inilikas. Sa bayan ng Owas, nasira ng pagbaha ang mga libro at iba pang gamit sa ilang paaralan. Kasamang naglilimas ng tubig sa mga classroom ang mga magulang ng ilang estudyante. Sinira rin ng matinding ulan ang mga sakahan sa Pulangi. Anihan pa naman sana ngayong buwan. Payo naman ng pag-asa sa mga komunidad malapit sa Bulkang Mayon. Maging alerto sa posibilidad ng pag-agos o pagragasan ng lahar. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na nakamonitor ang pamahalaan sa lagay ng panahon at sa pagbaha. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.